Isang paralisadong milyonaryo, sa kanyang desperasyon ang nagupa ang dating bilanggo bilang kanyang tagapag-alaga isang babae na nagsilbi ang 3 taon sa kulungan dahil sa kasalanang hindi niya ginawa. Sinabi nga doktor na wala ng pag-asa si Gleb. Tumakas ang kanyang nobya patungo sa kanyang kaibigan, at ang kanyang sariling ama ay naghahanda na siyang ipadala sa isang pasilidad para sa mga may kapansanan, pagod na sa kanyang masamang ugali. Ngunit si Paulina ay tahimik na naktis. Ginagamit ang kanyang sariling matitigas na pamamaraan. Itinaas ng nakapaligid ang kanilang makilay at naghintay ang sakuna. Ngunit ang nangyari sa loob ng mataas na pader ng mansyon ay nagpagulat sa buong lungsod. Ang hangin, amoy uling at basang bakal, ay hindi lang humihip. Tinatampal nito ang bawat bahagi ng katawan, sinisikap na alisin ang gusot na damit na natanggap ni Paulina sa bodega bago lumabas. Sa likuran niya, lumiyat ang pintuan ng bilangguan ng malakas mabigat, pinal. Hinahati ang 3 taon ng kanyang buhay na naging malakit na kulay abong, putik na puno nga tawak sa pagbabangon, mga apak patahimik sa gabi, at amoy ng lisol. Hindi siya lumingon. Huwag lumingon. Masamang palatandaan iyon. Sa bulsa ang kanyang damit ay may sulat ng kalayaan at mga naluging piso ang 500 peso na kanyang pampasimula. Sapat lamang bumili ng tiket sa jeepney o isang tinapay mula sa tindahan sa kanto. Malalim na huminga si Paulina. Ang hangin ng kalayaan ay mapaklang-mapakla. Hindi ito nakimbiting lasing, tulad ng nakasulat sa manobela, kundi mas nakapagtitindig balahibo tumatambol sa ilong niya ang usok ng nakaraang dumaan na jeep. Ang jeepney, lumang at puno nga pasahero, ay gumagapang sa daan parang pagod na pagong. Sa loop, amoy gasolina at nilutong mantika mula sa mga pastelyo sa lalagyan ng isa sa mga pasahero. Mula sa maliit na radyo sa harap, maririnig ang isang kundiman tungkol sa nanay, kabukiran, at mga bituin. Pinisil ni Paulina ang kanyang no sa malamig na baso ang bintana. Ang vibrasyon ng makina ay pumapasok sa kanyang masentido, umaalingaw-ngaw sa kanyang maipin. Naisip niya ang pagtatakpong iyon ng 1,000 ulit. Paano siya papasok sa bahay? Paano si Victor, nahihiyang at may tangang hitsura, ang tatayo mula sa sopa? Hindi siya umaasangang nga bulaklak, umaasa lamang siya ngang isang simpleng pasensya kana at sa kusina. Sa loob ng 3 taon, ni isang sulat ay hindi nagpadala si Victor. Ngunit si Paulina, sa tigas ng ulo na nararapat sa mas mainam na layunin, ay nakahanap pa rin ng dahilan para dito. Nahihiya siya. Nagtatrabaho siya para bayaran ang mautang. Takot siya. Sapagkat siya ay nakulong para sa kanya pinirmahan niya ang dokumento, kinuha niya ang sisi para sa salaping naputulan sa kanilang maliit na negosyo, upang ang mahina at maginoong si Victor isang accountant sa isang maliit na tanggapan sa Maynila ay hindi maabalangang nagbabantang nagpapautang. Ayusin ko ang lahat, Paulette, palalabasin kita, bulong niya nun, itinatago ang kanyang mamasamasang mata. Tinanggap siya nga tiyagayan de orong nga makulay na tanda. Nagbago ang lungsod. Sa halip ng dating tindahan, kumikislap na ang bagong mall at internet cafe sa bawat kanto. Nananatiling mas makulay ang damit ng tao. Bumaba si Paulina sa kilalang hintuan. Ang kanyang mapaa, hindi nasanay sa mahabang lakad sa labas ng kulungan, ay nagsimulang sumakit. Kilalang bakuran, lumang 3 palapak na gusali na may alat na plastar. Ang puso, na natutunan sa bilangguan na tumibay at hindi magpadala sa emosyon, ay biglang kumabog sa kanyang lalamunan, hinahadlangan ang kanyang pahinga. Umakyat siya sa 3 palapak, kilalang pintuan, na dati ay nakabalot ng lumang kwero, ay wala na. Sa halip nito, isang mabigat na asro ang sumasaklaw sa bukas na espasyo. Fashion ng nakaraang ilang taon. Ang bagong Panginoon ng buhay ay nagtatago sa likod ng metal. Pinindot ni Paulina ang buzzer. Isang musikal na tunog, hindi katulad ng lumang paktaktok. Hindi agad bumukas ang pintuan. Sa pintuan, lumitaw ang isang mataba at malaking lalaking nakasando at may lumakpak na tracksuit. Mula sa loob ng bahay, amoy pritong sibuyas at mahal na tabako. Sino ka? Ngumawa siya ng tamat, kinakamot ang kanyang mabalahibong dibdib. Pwede ko bang makausap si Victor? Nang hina ang boses ni Paulina. Parang kalansing ng bagong hinangyang pinto kawawa-awa. Sinong Victor? Nanji Motang lalaki. Si Victor Salazar. Nakatira siya rito. Nakatira kami rito. Ako ang kanyang asawa. Tinansa siyang lalaki mula sa kanyang lumang sapatos hanggang sa kanyang mukhang walang kolorete. Ngumiti siya ng hindi kanais-nais, ipinapakita ang isang gintong ngipin. Ah, yung lalaking iyon. Ibinenta niya ang kondo noong 2001. Nga 3 taon na. Kami ang bumili sa kanya.
Nagmamadali siya, ibinaba niya ang presyo, basta may cash na agad. Ibinenta? Inulit ito ni Paulina, ngunit hindi pa umabot ang kahulugan sa kanyang isipan. Parang empty at maingay ang salita, parang pagkakataon ng kutsara sa walang laman na mangkok. Saan? Saan siya pumunta? Alam ko bang saan? Parang Maynila ang sinabi niyang gusto niyang puntahan para magnegosyo. Sabi niya, may babaeng bata siya doon. Sige. Umalis ka na, nagpapahangin ka lang. Napinggan ang pintuan. Lumiat ang kandado, nag-ikot ng 2 beses. Nanatili si Paulina na nakatayo sa maruming landing. Sa sulok, may makumpol ngang sigarilyo at balat ng mani. Tumingin siya sa espay ngang asero na pintuan at naramdaman na sa loob niya ay hindi sakit ang kumakalat, kundi isang malamig na kawalan. Parang may kumukuhang lahat ng nasa loob niya, nag-iwan lamang ng balat. 3 taon siyang pinanatiling mainit ng pag-isip na iniligtas niya ang pamilya. Ngunit walang pamilya. Mayroon lang siyang sarili, isang hangal na naniwala sa isang duwarde. Dahan-dahang bumaba siya, umupo sa bangko sa harap ng gusali. Ang malamig at walang malasakit na araw ngang tegaraw ay direkta siyang tinatamaan ngang liwanag sa mga mata. Dumadaan ang ngainang may kariton, grupo ngang teenager na may alak sa kamay. Tuloy-tuloy ang buhay, at sa buhay na iyon, walang lugar para kay Paulina. Sa bulsa niya ay nag-iisang naroroon ang 500 piso. Sa istasyon ngang bus, matutulok sa mga upuan sa waiting area, hanggang hindi siya pinalalayas ng mga gwardiya. Paulina, ikaw ba iyon? Maingay ang boses. Pamilyar. Itinangat ni Paulina ang kanyang ulo. Sa harap niya ay nakatayo ang isang babay sa maliwanag na asul na maong at mangga heels na maliwanag na kulay rosas na tiyak na nagpapahirap sa kanya sa lakad. Ang mga labi ay puno ng kulay rosas na lipstick, ang buhok ay full perm, maringal at mataas na gayang isang tanyak na artista. Si Marina, dating katrabaho sa klinika. Makasama silang nagtrabaho sa isang lungsod na ospital sa Cagayan de Oro, bago pumihit ang buhay ng husto. Kumusta, Marina? Tahimik na sumagot si Paulina. Ay nako, palakpak ngang kamay si Marina, na may mga murang bracelet na kumikiling. Pinalabas ka na? Akala ko kilala kita, pero tulad ng anino butot balat ka na, mata na lang ang makikita. Halika, tumayo ka na. Huwag nang matagal doon sa bangko. Alis na tayo sa bahay ko, malapit lang dito. Ang apartment ni Marina ay puno ng bagay tanda ng kasaganaan sa mga panahong iyon. May magagamit ng kristal sa istante. Sa sulok, isang malaking Samsung na TV. Sa mesa, isang florera nga tsokolate. Si Marina ay nagmamadali, nagbubuhos ngang tasa sa malalaking tasa, naggugupit ngang longganisa sa mahahabang hiwain. Kumain ka. Hindi pa siguradong mayos ang pakain doon, ingay niya. Yung asawa mo, pumunta ka ba sa kanya? Yumuko lamang si Paulina, nahirap lumunok ng tinapay. Nagsasara ang kanyang lalamunan. Ay nako, ang salbahe. Agad na naunawaan ni Marina ang lahat. Naging seryoso ang kanyang muha, ang muhang isang babaeng may habat. Nakabubwit ang buong lungsot nang ibenta niya ang tsondo. Sinasabi nilang may mautang siya sa sugal. Sugal adik si Victor. Paulina. Inihanhain ka niya. Inilapak ni Paulina ang kanyang tinapay. Nanginginig ang kanyang makamay, ngunting nanginginig na hindi mapigilan. Trabaho ang kailangan ko, Marina. Wala akong matitirhan. Trabaho. Nag-isip si Marina, nginunguya ang kanyang labi. Sa ospital hindi ka tatanggapin, alam mo na iyon. Ang bagong chief nurse dun ay mahigpit. Hindi niya gusto ang mga may kaso. Maid ka man. O cleaning staff. Kahit iyon. Kakaunti pa rin ang bayad para magrenta ng kahit kama sa ibang tao. Tumahimik siya. Kinakampay ang mga daliri na may mahabang kuko sa mesa. Sa labas, nagsisimula na lumabom ang gabi. Sa susunod na kwarto, tumataktik ang orasan, binibilang ang mga minutong bagong nakakatakot na katotohanan. Pakinggan mo, biglang suminak si Marina. Kumislap ang kanyang nga mata ng may pag-ingat. May opsyon. Pero masama ang trabaho, hindi lahat ay kayang tiisin. Kaya ko ang anumang trabaho, tahimik na sinabi ni Paulina. May isang hari dito sa lugar na si Arcadio Barinov. Kilala mo ba? Pinangunahin niya ang isang malaking kumpanya ngang nakalakal noong 1998. Yaman hanggang sa umapaw. Bahay niya sa labas ng lungsod, tunay na palasyo may gwardiya, bakot na 3 metro. Ano ang kailangan niya? Wala siyang ang kailangan. Ang anak niya ang may kailangan. Siglep, narinig mo ba? 2 taon na ang nakalipas,
May nakakatakot na aksidente sa Circumferential Road. Napagpiraso si Gleb mula sa SUV niya. Naputol ang gulugot, hindi makalakat ang nabinti. Ibinaba ni Marina ang kanyang boses, parang marinig pa siya ni Arcadio Barinov sa loob ng paneling na bahay niya. Bata pa ang lalaki, 26 na taon, ngunit ang ugali niya ay diablo mismo. Masamang loob, gayang ang isang nakakulong na aso. Tumakas ang magkatagapag-alaga, mula sa kanya pagkatapos ngang 3 araw hinahatiran siya ng maplato, binabastos, inaalipin, umiyak ang huli at umalis. Sinabi niya, kahit anong halaga ay hindi na ako babalik. Marina ay nagpatuloy. Ngunit mataas ang bayad doon. 5,000 piso sa isang buwan at libre ang tirahan at pagkain na parang hari. 5,000 piso. Nakakatawang malaking halaga. Ang isang nurse sa klinika ay nakakakuha ang 3,000 o mas mababa pa. Susubukan ka niyang lamunin, babala ni Marina. Lahat ay nilalamon niya. Galit siya sa buong mundo dahil nasa wheelchair siya. Kaya mo ba? Tumingin si Paulina sa kanyang makamay. Tumigas ang balat mula, sa paglalabas sa malamig na tubig. Pinaikli ang mga kuko. Ang makamay na ito ay sanay mag-grip ng walang tumingin, sanay patahimikin ang anak wawala sa emergency room, sanay 3 taon na humabingang guwantes ayon sa kwotangang bilangguan. Kaya ko, sinabi niya, wala naman akong mawawala. Tumawag ka na. Kinabukasan, dumating ang sasakyan para sa kanya. Hindi simpleng taksi, isang itim at makintab na SUV, katulad ng isang pianong grand. Ang driver, isang tahimik na malaking lalaki sa leather jacket, ay hindi man bumaba para tulungan siyang buksan ang pintuan. Umupo si Paulina sa likurang upuan, sinisikap na huwag maduming ang beige na katat ng kanyang damit. Lumabas sila ngang lungsot. Dumaan sa mga malungkot na bukit ng tag-araw, itim na mga bakanteng dampa, mga butong tinalikdan na mga istasyon. At biglang, sa gitna ngang lahat ng ito, gaya ngang isang milagro, lumitaw ang isang eksklusibong subdivision. Mataas na bakot ng pulang bato, mas CCTV kamera, mga trangkaso, isang hiwalay na estado sa loob ng mahirap na bansa. Ang mansyon ni Barinov ay katulad ng isang medieval na kastilyo na pinagsama sa modernong arkitektura. Mga torehe, gawang bakal na rehas. Napakalaking bintana. Sa bakuran, humihiyaw ang isang malaking asong nakatali. Sa loob, tahimik at malamig. Ang sahig ay gawa sa marmol, ang mapader ay may makwadro sa mabibigat na gintong kwadro. Amoy mahal na polisher ng kasangkapan at, sa ilalim niyon, halos hindi maamoy ang amoy gamot. Ang banayat na amoy karamdaman na hindi na napipigilan ng anumang pabango. Lumabas ang mayari mismo. Si Arcadio Barinov ay napakalaki. Kulay abo na ulo, mabigat na panga, mga matang gaya nga dalawang maliit na sundang na nakatago sa ilalim ngang magaspang na mga kilay. Sumasandal siya sa isang tungkot na may pilak na hawakan, bagamat sa tingin niya ay matibay na gaya ang isang lumang punong nara. Ikaw ba ang mula kay Marina? Malalim ang boses niya. Ako si Paulina. Nakatayo siya ng tuwid, ang mga kamay sa makabilang gilid. Ugaling ang bilangguan. Mayroon kang sulat? Magaling. Wala kang medical booklet. Mayroon akong sulat ng kalayaan. Nangungusap si Barinov, lumapit ng mas malapit, tumingin sa kanyang mukha. Nabilanggo ka para sa ano? Seksyon 315. Estafa. Accountant ka ba? Nurse. Aha. Lumigit siya sa paligid niya, tinansa gayang isang kabayo sa pria. Si Gleb, ang anak ko, ay isang mahirap na tao. Ang sugat niya ay hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa rin. Maari siyang manginsulto, maari siyang humampas. Hindi ko kailangan ng isang tagapag-alaga na nagbubuhat ng bedpan lamang. Kailangan kong isang taong hindi masisira. Ang hitsura mo ay binubuhat ng mga pagsubok. Binubuhat ng buhay. Binubuhat. Maganda. Ang manabukbok ay mas matibay. Kaya ganito. Isang linggong pagsubok. Kung kayanin mo, mag-ayos tayong kontrata. Bayad sa cash. Tirahan dito, sa kwartong kasambahay. Pahinga minsan sa 2 linggo. Pumayag ka ba? Pumayag. Sige. Halika. Ipakilala kita sa pasyente. Umakyat sila sa ikalawang palapak. Malawak na hagdan, mga karpet na sumasipsip sa ingay ngang ngayapak. Itinulak ni Arcadio, ang mabibigat na kahoy na pintuan. Nasa kadiliman ang kwarto. Ang mamabibigat na kurtina ay nakasara, bagamat tanghali na sa labas. Mabigat at nakakainis ang hangin. Sa sulok, kumikislap ang monitor ng kompiyuter. Zazay, nakalat ang manadisk, magazine, at kahon ng pizza. Sa gitna ng kwarto,
Sa modernong electric wheelchair, nakaupo ang isang batang lalaki. Nakatalikod siya sa pintuan, nakatingin sa madilim na screen ng pinatay na TV. Gleb, tinawag nga ama. Sa boses ng makapangyarihang mayariang kumpanya, ay biglang may mga halos mapakmakaawang, halos nagsisinungaling na tono. Nagdala ako ng bagong tagapag-alaga. Si Paulina ang pangalan niya. Biglang umikot ang wheelchair. Nakita ni Paulina ang maputing makitit na mukha, napapaligiran ng magunaw na itim na buhok. Magandang mukha, kung hindi lang dahil sa sungit na nakasulat sa manipis na labi. Ang mamata ng lalaki ay itim, maningning at puspos ng galit at desperasyon. Isa pa. Pa, saan ka nakakakuha nga ito? Sa basurahan? Gleb, titigil ka na, pagod na sinabi ni Barinov. Ano, tingnan mo yung damit niya, kinain ng tanga. Sapatos niya adios kabataan. Makano ba ang binabayat mo sa kanya? O para sa pakain siya nagtatrabaho? Tumahimik si Paulina. Tumingin siya sa kanya hindi gayang isang mayabang na lalaking pinalaki, kundi gayang isang diagnosis. Tingin naga, profesional. Lapat naga, mata, nanginginig na maga, kamay, hindi maalusok, na pamumutla. Masakit siya, naunawaan niya. Pisikal na masakit at nakakatakot. Ako si Paulina Santos, mahinahon niyang sinabi, humakbang pasulong. Mag-aasikaso ako ngiyong kalinisan, masahe, at gamot, ganon ba? Dinampot ni Gleb ang isang mabibigat na kristal na baso ngang katas at itinapon ito sa direksyon ni Paulina nang walang abiso. Lumipat ang baso ng 1 sentimetro mula sa kanyang ulo at bumagsak sa pader, nakalat ng mga piraso at orange na pilak. Nagalok si Arcadio Barinov, nais sumigaw ngang utos, ngunit pinauna siya ni Paulina. Hindi siya kumuyom. Dahan-dahan siyang yumuko, kinuha ang malaking piraso ng salamin at inilagay ito sa mesa malapit sa kamay ni Gleb. Ang katas ay orange, mahirap alisin ng gamansa, mahinahon niyang sinabi. Mahihintay kang kumain habang hindi pa nalilinisan. Kung hindi, maaring mapunit ang gulong ng iyong wheelchair. At ang bagong gulong sa modelong iyon, naniniwala akong mahirap makuha. Natulala si Gleb. Umaasa siya ang sigaw, luha, takot. Nasanay siyang katakutan, ngunit ang kulay abot na hindi kapansin-pansing babay ay tumingin sa kanya gaya ng walang laman, na espasyo o tulad ng sirang aparato na kailangang ayusin. Sa kanyang nga mata ay may kumislap na interes. Masama, malamig na interes ng isang mandaragit na nakahanap ng karapat-dapat na biktima. Sige, umungol siya, linisin mo, kasambahay tingnan natin kung gaano kakatagal. Tahimik na lumiko si Paulina at pumunta para mahanap Novalis. Alam niya ang isang bagay. Dito, sa gintong palasyong ito, magiging mas mahirap kaysa sa kagubatan. Ngunit walang babalik na landas. Sa likuran niya ay isang nakasaradong pintuan ng ibinentang tirahan. Ang kwarto ang kasambahay na ibinigay kay Paulina, ay mas malaki pa kaysa sa buong tirahan nila ni Victor sa Cagayan de Oro. Nakaharap ang bintana sa makapal na bakot na bato, na nababalutan ng magandang halaman na ang mga dahon noong Oktubre ay nagliliwanag ng pula. Inilagay ni Paulina sa sahig ang kanyang tsekeret na baklahat ng kanyang ari-arian. Sa loob nito ay may kumikiling na aluminyo na tasa na kinuha niya, sang-ayon sa ugali, bilang isang souvenir. Dito, sa gitna ng imported na wallpaper na may maliliit na bulaklak at malambot na carpet, ang ingay ay tila banyaga, halos malinggonggaw. Ang kama ay makitid. Ngunit nakapalipat. Gelinaban. Nalinong gaya kalidad na hindi pa niyayang hinipo ni Paulina sa buong buhay niya. Ang satin ay nagpapalamig sa madaliri, dumadaos gayang tubig. Umupo siya sa gilid ng matre. Ang maspring ay hindi tumakit. Katahimikan. Iyon ang pinakamabigat. Sa bilangguan, walang katahimikan. Lagi may umubo, nag-ihip, umiyak habang natutulog, nagtatalo sa bulong, yumuyapak sa semento. Ang hangin doon ay nanginginig sa presensya ng daan-daang kawawa-awang katawan. Ngunit dito makapal, siksik, patay na katahimikan. Ang bahay ay tila isang museo, kung saan ang ekshibisyon ay inilagay sa malugar at mahigpit na ipinagbabawal ang pahipo sama ito, may mahina na nakakatok sa pintuan. Natilamsik si Paulina, automatikong naituwit ang likod. Tuloy, bahagyang nabuksan ang pintuan, at sa pintuan lumitaw ang isang babaeng may 50 taon, may mayos na buhok na hugis shell at mga matang gayang isang binugbok na aso. Nakasuot siyang malambot na velour na damit pambahay mahal, ngunit parang nagsisikap siyang magtago sa look niyon. Magandang araw, Paulina. Ako si Ana, asawa ni Arcadio. Mahinahon ang boses ng babay. Humihingi ng tawad. Magandang araw. Tumayo si Paulina. Huwag
Huwag wala kang kailangang tumayo. Kumawi si Ana, ang kanyang kamay ay may nakikislap na singsing na may malaking safiro. Gusto ko lang makbabala. Si Arcadio. Siya ay matindi. Lumaki siyang matapang. At si Gleb. Si Gleb ay hindi pa nararamdaman ng mabuti ngayon. Huwag kang magalit sa kanya. Napakahirap nito para sa kanya. Maingat na tinanaw ni Paulina ang may-ari ng bahay. Kitang-kita na ang babaeng ito ay hindi dito ang Panginoon, kundi isang mahal na florera na natatakot silang basagin, ngunit kadalasang nalilimutang punasan ng alikabok. Hindi ako nagagalit, Ana. Nasa trabaho ako. Siyempre. Kinuyom ng babae ang sinturon ng kanyang damit. Noong nakaraan, may nurse kami, si Ludi. Tumakas siya ng may luha, sinabi niyang naibuhos ni Gleb sa kanya ang mainit na tubig. Hindi sinasadya, naiintindihan mo ang kanyang manerbyo, ay nasugatan pagkatapos ng aksidente. Dapat ay alam mong magpakasal sana siya. Ang nobya niyang si Janet, anak ng isang abogado, isang magandang babae. Nabuhay siya ng walang kahit isang galos, at pagkatapos ng isang buwan ay nagsimula siyang makipagrelasyon sa kasosyo ni Gleb sa negosyo. Naiintindihan ni Paulina. Ang pagtataksil ay may parehong lasa sa baraka o sa palasyo. Parang kalawang na bakal sa bibig. Kakayanin ko ito. Maikling sinabi niya. Sana nga. Tanghalian sa loob ng kalahating oras. Magutos ako na may bigay sa iyo ang uniforme. Hindi gusto ni Arcadio na ang nakasambahay ay nakasuot ng maingay siyang nakpatingin sa kulay abot na sweater ni Paulina. Sa sarili nilang damit. Ang uniforme ay matibay. Koloradong asul na terno, hindi nagpipigil ngang paggalaw. Tinipon ni Paulina ang kanyang buhok sa mahigpit na senyora, tinignan ang sarili sa salamin. Mula sa salamin ay tumingin sa kanya hindi isang bilanggo o isang ginagamit na asawa, kundi isang mahigpit na babae na ang mukha ay gaya ng inukit sa bato. Kinuhang bilangguan ang kanyang lambot, ngunit ibinigay sa kapalit nito ang isang bagay pa. Baluti. Sa oras ng tanghalian, pumasok si Paulina sa kwarto ni Gleb na may tray. Sa pagkakataong ito, nakabukas na ang kurtina, at walang awa na tinataas ng araw ng teg-araw ang alikabok na nakasayaw sa hangin. Ang kwarto ay may amoy ng pawis at mahal na tabako. Sa mesa, may abutrong puno nga natapos na sigarilyo. Si Gleb ay nakahiga sa ibabaw ng kumot, nakasuot ng itim na t-shirt. Ang kanyang mabinti, nakatago sa Adidas na tracksuit, ay tila patay masyadong manipis para sa malawak na balikat. Lumiko siya ng bahagya, ang mukha ay abo, ang nga mata ay may maitim na mga bilok sa ilalim nga ito. Dumating ka na para sa kahalili? Tanghalian. Inilagay ni Paulina ang tray sa bedside table na may transformer. Sopas de kalabasa, nilagang bola-bola, juice. Hindi ako gutom. Alisin mo iyan. Inutusan ni Arcadio na bantayan ang schedule ni Cain. Hindi ko pinapansin ang utos ang aking ama. Biglang umunat si Gleb sa kanyang nasiko. Namamaga ang nga ugat sa leg. Ikaw ay walang halaga dito. Kasambahay. Kunin, Magdala. Naririnig mo ba? Umalis ka. Mahinahon na inilipat ni Paulina ang upuan at umupo. Habang hindi ka kumakain, hindi ako alis. Napakaseryoso. Nakiwakiwang ngumiti siya. E ano kung ibuong ko ito sa iyong ulo? Subukan mo. Ngunit tandaan mainit ang sabaw. Sa iyong koordinasyon, tiyak na mabubuwisan mo ang sarili mo. Ang masugat ng paso ay matagal gamutin, at ang iyong immune system ay humina na. Tumingin si Gleb sa kanya ng may galit. Sa kanyang mamata ay mababasa ang galit ng isang hayop na nasilo. Nasanay siyang katakutan, nasanay na nangangailangan ng kanyang awa. Ngunit ang babaeng ito ay tumingin sa kanya gayang isang patologist na nagsasaliksik walang habag, walang takot. Bumalingkuwit siya, binibaliktad ang kamay, sinubukang itumba ang tray. Ngunit si Paulina ay mas mabilis. Ang kanyang nakamay, tigas ng trabaho, kinuha ang kanyang pulso. Nanakin ang daliri gayang asero. Huwag kang mag-asal ng ganyan, tahimik ngunit napigla ang hininga ni Gleb nang marinig iyon. Hindi nagtatapunan ng pagkain. Kung saan ako nanggaling? Maaring patayin ka para sa tinapay na nahulog sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang kamay ng isang segundo, dalawa pa. Nalito si Gleb. Lalaki siya, kahit paralisado sa ibaba, ngunit matapang sa itaas. Ngunit sa babaeng ito ay may nakatagong banta, isang mabigat na madilim na lakas, na kanyang naamoy sa lahat ng pagkakataon at hindi niya sinadyang mag-relax ang manggakalamnan. Binitawan ni Paulina ang kanyang kamay. Kumain ka na o isubo kita ang tubo. Naniniwala ka sa akin, kaya ko. At hindi ito komportable.
Hininga ng mabigat si Gleb at inihiga ang sarili sa unan. Pengina, sabi niya ng mabigat. Masayang kainan, Gleb Arcadio. Kumain siya ng tahimik, maririnig na may ingay ang kutsara sa porselana. Umupo si Paulina sa kanyang harap, tuwid gayang isang haligi, at tumingin sa bintana. Ang unang paliksahan ay nanalo siya, ngunit alam niya simula pa lamang ito. Ang gabi ay nagdulot ng bagong pagsubok. Kalinisan. Para sa isang 26 na taong lalaki na kahapon pa ay nagmamaneho ng SUV at nagpapalit ng mga girlfriends, ang pagpayak sa ibang babae na paligusan siya ay isang pasakit na mas malupit kaysa kamatayan. Kaya ko, sabi niya nang inihanda ni Paulina ang portable showa sa kwarto. Ako mismo. Hindi mo maabot ang iyong likod at magabinti. Sinabi ko, umalis ka, kaya ko mismo. Gleb Arcadio, nagiging tuyong medikal ang boses ni Paulina. May lumalaki ng sugat sa iyong likod. Nakita ko ang gapantal ng palitan ko ang kama. Kung pabayaan ito, makakaroon ng nekrosis pakabulok. Nais mo bang mabulok ng buhay sa palasyong ito? Tumahimik siya, pinipilit ang kanyang panga. Hubarin mo na o tutulong ako. Hinila niya ang t-shirt sa kanyang ulo, inilantat ang katawan. Maganda ang katawan niya, malawak na dibdib, nakikita ang gakalamnan sa mga braso atleta na nakakulong sa sirang chassis. Nagtrabaho si Paulina ng mabilis at profesional mainit na tubig. Esponya. Espesyal na walang amoy na lotion. Hinipo niya ang katawan, niya nang walang anumang hiyangunit din ng walang pagamak. Ang kanyang nakamay ay malakas, panatag. Nang sinimulan niyang hugasan ang mga binti maputla, natutulok ang kalamnan, malamig sa hawakan lumayo si Gleb sa pader. Napansin ni Paulina na nanginig ang kanyang mga balikat. Nahihiya siya. Ang kahiyang iyon ay nagsusunok sa kanya ng mas matindi kaysa sa mainit na tubig. Nararamdaman mo ba ang init? Tanong niya. Sinasabunang ang paa. Hindi. Paano dito? Hinikpit niya ang paa, pinindot ang isang punto sa ilalim ng bukong-bukong. Hindi, alisin mo ngunit sa boses niya ay may nota ang pag-alangan. Napansin ni Paulina ang isang kuray sa kanyang kaliwang kalingkingan. Halos hindi nakikita isang spasmo, reflex o natirang konduksyon. Wala siyang sinabi. Tinuyuan siya, pinalitan ng malinis na damit. Bago lumabas, sinabi ni Gleb. Matipuno ka pala. Parang kamay ng lalaki. Ganon ang trabaho. Mahinahon na sumagot si Paulina, isinaskru ang takip ng bote. Matulog ka na. Bukas. Gising sa alas 8. Mag-ehersisyo tayo. Hindi ako mag-ehersisyo ng anuman. Pag-aaksayang ang oras sabi nga doktor, 0 ang pakakataon. Torn spinal cord. Ang madoktor ay hindi mga Diyos, at ang mga kalamnan ay kailangang panatilihin ng tono. Kung biglang sumulong ang agham ano ang lalakaran mo? Tanga ka ba o nagpapanggap? Nagsimula na siyang makhagulo. Hindi na ako lalakat kailanman. Tingnan natin iyon. Magandang gabi. Lumabas siya, isinara ang pintuan. Sa koridor, nakatayo si Arcadio Barinov. Malinaw na nakikinig siya. Kumusta siya? Tanong ng mayari ng bahay, sumasdal sa kanyang tungkot. Mabubuhay siya. Galit siya. Iyon ay mabuti. Ang galit ay enerhiya. Mas masama ang apatya kapag nakatingin lang sa kisame. Kumain siya. Kumain. Nangungusap si Barinov, uminok ang ulo. Ikaw, Paulina yari ka sa bato. Ang iba ay iyak-iyak na ngayon. Sa akin, Arcadio, wala ng luha. Naubos na lahat. Iyon ay tama. Ang luha ay tubig. Sige. Magpahinga ka na. Bukas ay mahirap na araw. Darating ang mga kaibigan niya, mga dating partner sa negosyo. Ayaw kong payagan, ngunit nakpilit si Gleb. Nais niyang ipakita na nasa linya siya pa rin. Mabigat na buntong hiningangang matandang ama bago bumata sa koridor, tinatangkay ang tungkot. Malaking, matibay na tao ngunit iniyuyukong kanyang kalungkutan sa sariling anak. Bumaba sa subdivision ang gabi. Sa labas, tumatangis ang mga ibon ng malungkot. Humiga si Paulina sa kadiliman at tumingin sa kisame. Sa isipan niya, si Gleb ang kanyang baling mukha, ang kanyang walang malay na mga binti, at ang maliit, halos hindi nakikita na kuray ng kanyang kalingkingan. Naalala niya ang mga salitang doktor sa bilangguan matanda at matalinong si Dr. Lim, na nabilanggo dahil sa ilegal na reseta. Pauline. Ang katawan. Ay, isang misteryo. Ang nervous system ay isang madilim na kagubatan. Minsan ang aham ay nagsasabi ngang hindi, ngunit ang buhay ay nagsasabi nga kailangan. May impulso siya, naisip ni Paulina, lumikot sa kanyang jilid.
Ang galit, nais niyang mabuhay, ngunit hindi pa alam kung paano. Nais niyang mapatunayan sa lahat, at sa akin rin. Hayaan siyang patunayan iyon. Natulak siya sa tulok ng mabilis, gayang ng pagkahulok sa selda pagkatapos ang trabaho walang panaginip, sa itim na hukay ng pahinga. Ang umaga ay nagsimula hindi sa alam, kundi sa malakas na musika. Ang mga boss ay dumarok ng husto na ng hinakang sakak. Glitch, trap, at mabilis na beats mula sa isang tipikal na Manila rap group agresibo at maingay ang musika na sumasaklaw sa katahimikan ng mayos na tahanan. Mabilis na nagbihis si Paulina, tinali ang kanyang buhok at lumabas sa koridor. Nakatayo si Ana sa pintuan ni Gleb, pinipigilan ang kanyang ngatainga. Muli, bulong niya. Ganon siya bago ang maga pag-atake enge agresyon. Paulina. Huwag mong puntahan ngayon. Maaring magtapon siya ngang mabigat na bagay. Kailangang ibigay ko sa kanya ang nagamot at sukatin ang presyo ng dugo. Hintayin mong tumahimik ang musika. Kung hintayin ko, maari siyang mag-isip na nanalo siya. Determinadong binuksan ni Paulina ang pintuan. Ang tunok ay tampal sa dibdib. Si Gleb ay nakaupo sa wheelchair sa gitna ng kwarto, iniikot ang nagulong pasulong paatras. Pasulong. Paatras. Pasulong. Paatras gaya ang hayop sa hawla. Nakasuot siya ng mahal na itim na polo. Ang buhok ay basa at nakaayos patalikot na gahanda para sa mga bisita. Nakita niya si Paulina at inangat ang volume ng music player ng paabot sa maksimum. Nakasigasig ang mga salamin sa display cabinet. Lumapit si Paulina sa outlet at tahimik na hinabi ang plug. Ang katahimikan ay bumagsak sa kwarto gaya ang konkretong plato. Wala ka sa iyong tamang isip? Mahinahon na nagtanong si Gleb. Tataas ang iyong presyon sa ingay. At kailangan mong maging mayos bago dumating ang mga bisita. Hindi mo trabaho ang mag-alala tungkol diyan. Isaksak mo muli. Hindi. Nagtitik sila sa isa't isa isang laban ng paningin. Sa kanyang mata. Madilim na kailaliman ng pagdurusa at hamon. Sa kanyang. Ang katahimikan ng sinaw ng yelo. Alam mo ba kung bakit tumatakas ang lahat sa akin? Biglang tanong niya. Dahil kikilos kang gaya ng isang palalawakin na bata na hindi nabili ang kanyang nais na laruan. Hindi. Dahil naawa sila sa akin tumitingin sila sa akin ng ganon na mga matang basa ay kawawa naman ang batang ito, anong trahedya. Nasusuklam ako sa awa. Kinakasuklaman ko ang awa. Hindi ko kau naawa, simpleng sinabi ni Paulina. Bakit ka maawa sa akin? Busok ka, nakasuot, mainit. Ang ama mo ay nagmamahal sa iyo, gumagana ang nga kamay, maayos ang ulo, hindi gumagalaw ang nga binti. Sa aming bilangguan, may isang babay na walang dalawang kamay. Siya ay nagtahinga ma-icon na may bits gamit ang kanyang nga paa. Wala akong awa sa kanya. Humanga sila sa kanya at ikaw, sumuko ka lamang. Nag-alok si Gleb, parang sinampal siya. Ang kanyang muha ay napunong ang pulang nga batik. Umalis ka. Bulong niya. Inumin mo ang iyong gamot, at alis na ako. Inilagay niya ang nga tableta sa mesa, inilagay ang baso ng tubig, lumiko at lumabas nararamdaman ang galit na tingin niya sa kanyang likod. Sa koridor. Sumalin siya sa pader at huminga ng malalim. Ang puso ay kumakabog sa kanyang lalamunan. Sa kanya ay hindi maaring mabait, hindi maaring mahinahon. Siya ay gaya ng mainit na bakal ngayon. Kung magpalampas, mapoy ko. Kailangang tumamang ang martilyo para mabigyan ng hugis. Sa ibaba, bumukas ang pintuan. Maririnig ang malakas at kumpiyansang mga boses. Halahak. Hoy, mga may bahay, nasaan ang aming shoemaker? Narating ng mga bisita. Lumapit si Paulina sa balustra ng hagdanan at tumingin pababa. Dalawang lalaki na halos kaedad ni Gleb, leather jacket, fashionable na maong. May mga bag na may mahal na bote ng konyak. Nagmumula ang tagumpay, pra. At walang malasakit na buhay sa kanila ang buhay na para kay Gleb ay natapos sa isang saglit sa basa-basang kalsada. Alam na niya. Ngayon ang pinakamapanganib, hindi pisikal na sakit emosyonal. Sisiraing puri sila ngayon ng kanilang kalusugan at kasayahan, at dapat siyang nariyan, para hindi siya mabulunan. Inayos ni Paulina ang kanyang kwelyo, huminga ng malalim, at nagsimulang bumaba ang hagdan. Ang labanan para sa kaluluwa ni Gleb ay nagsimula pa lamang. Hoy, hoy, ikaswarto team, sigaw ni Stan, malakas na inilagay ang bag na may bote sa mesa. Kumusta ang buhay, anak? Gumagiling ba ang magulong? Nakaupo si Gleb sa upuan, hindi natural na pinanatiling tuwit ang likod. Nakasuot siya ng sariwang polo,
Ngunit hindi pinagsabitan ang pinakamataas na butones para makita ang kanyang Adam's apple. Ang kanyang madaliri, mahaba at nerbioso, ay kumapit sa armrest. Gumagiling, Ostasyan, sumagot siya, iniunat ang mga labi sa isang gusot na ngiti. Saan matatago? At kayo, nagpunta ba para tingnan kung patay na ako? Huwag mo iyon sabihin sa akin. Hoy naman. Bumagsak si Dima sa sopa nang hindi humihingi ng pahintulot. Kami ay may layunin. At gayon din para bisitahin ka? Koknak nga dinala namin. Hennessy, tunay na Napoleon. Sige, nasaan ang magabaso? Nakatayo si Paulina sa dingding, gayang isang piraso ng muebles. Nakita niya kung paano naninigas si Gleb, nakita ang kuray ng ugat sa kanyang templo. Nais niyang maging kapantay nila, ngunit ang kanilang presensya mismo malusok, nakakatayo, amoy babay at pra ay humihiya, sa kanya ng mas masahol kaysa kahit anong pang-iinsulto. Paulina. Matalas na sigaw ni Gleb. Mga baso agad. Tahimik siyang lumabas at bumalik na may tray. 3 malalim na baso, hiwang dayap, sokolate. Inilagay niya ang tray sa mesa nang sinisikap na huwag tingnan ang mga bisita. Ops! Tinansa siya ni Stan nang may malakit na tingin. At sino ito? Bagong tagapag-alaga? Halika, Gleb. Bakit ganon ang hitsura, gusto mo bang maging madam? Nakindat siya kay Paulina. Isara mo ang bibig mo, tahimik ngunit malinaw na sinabi ni Paulina. Natahimik ang kwarto, napatunaw si Stan. Bumaba ang kanyang mukha. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko. Isara ang bibig mo, inulit niya, direkta sa kanyang ilong. Hindi ito isang inuman. Hindi maaring mag-alala si Gleb Arcadio. Kung mag-ingay ka, tatawag ako sa gwardiya. Ang kanyang ama ay nandito ngayon. Biglang napangiwi si Gleb ng maingay. Katulad ng ubo. Sinubukan kang mapalda, Stan. Hindi iyon para sa waitress. Sige, ibuhos na. Kumain na tayo. Ang usapan ay hindi naging masaya. Maraming inumang makabisita, masigla, parang nakmamadaling maklakasloob. Uminom din si Gleb ng mabilis at walang kinakaing ulam. Ang alak ay agad na tumama sa kanyang hinina na katawan. Kuminang ang mga mata ng hindi malusok, lumitaw ang ngapulang batik sa pisngi. Kaya. Sinimulan ni Stan. Humilata sa silya, at nagigas ng sigarilyo. Ang usok ay umakyat sa kisame, bilang makulay asul na singsing. Naalala mo yung bodega na gusto mong bilhin sa Tondo para sa tindahan ng sasakyan? Inihanda ko ang mga dokumento sinatsoa na lang ang kulang. Natuwit si Gleb pasulong. Oh? Sa madaling salita, binili namin ito, inilagay sa amin. Natigil si Gleb. Ang baso sa kanyang kamay ay nanginig. Naktapon ang tsoknak sa maong. Paano, sa inyo? Ano pa ang gagawin namin, kapatid? Ilinalayo ang mga mata ni Dima, sabay ngisi ng walang malasakit. Ikaw naman, hindi ka makalabas, at ang negosyo ay hindi maaring mahintay. Ang 5% ay pinadala namin sa iyo, sa bangko, tulad ngang kapatid. 5% sa halip ng 50%. Si Gleb ay dahan-dahang inilagay ang baso sa mesa. Pinindot niya ang mga kasukasuan. Pinagsamantalahan ninyo ako, ang boses niya ay bumaba sa bulong, gayang isang hayop na nagbabago ngangyo bago sumugal. Tulad ng kapatid ang nabatong gutong aso. Huy, huwag ka nang may nitulo kumaway si Stan, ibinuhos ang abo sa karpet. Pag-isipan mo ang iyong kalusugan ngayon. Bakit kailangan mong tindahan? At kami ay kailangang umunlad. Si Janet, sa totoo lang, nagpadalang bati. Sinasabi niya, naawa siya sa iyo. Ito ang suntok sa ibabaeng sinturon. Ang banggit kay Janet ang dating nobya ang naging huling patak. Nabaling ang mukha ni Gleb. Sinunggaban niya ang mabibigat na boteng Hennessy mula sa mesa. Lumabas kayo. Sigaw niya nang kalasin ang kandilya. Lumabas kayo, mga hayop. Magkaibigan ang tawag ninyo sa inyo, magalobo lumabas kayo bago ko basagin ang inyong nga ulo. Pumihit siya, ngunit ang bote ay dumulas mula sa basa at bahagyang mahinang mga daliri at bumaksak ng tahimik sa karpet nang hindi nasira, naktapon lamang ng kayumanggi na likido. Tumayo si Stan at Dima. Sira ka ba? Diyan lang ang pasasalamat sa amin? Sinalis ni Stan ang kanyang jacket. Pumunta kami para magparamdam, nega pagmamahal, at siya tumingin siya kay Dima. Sige, umalis na tayo. Sa doktor na siya, hindi sa tindahan. Gumaling ka, sawing palat. Lumabas sila, binuksuan ang pintuan. Sa kwarto ay nanatili na lamang ang amoy ng mahal na tsoknak at ang mabigat na, mahagwipit na pahinga ni Gleb. Nakaupo siya, ibinaba ang ulo sa dibdib.
Nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi siya umiyak, ang mga lalaki ay hindi umiyak. Siya ay umangal ng walang tunok, nakakatakot, tulad ng pagiyak ng aso na itinataboy ng may-ari sa malamig na gabi. Lumapit si Paulina sa kanya, tahimik na kinuha ang bote, sinimulan ang pagpulot ng naibuwak na sokolate. Umalis ka. Hitsura niya. Iwan mo ako. Lahat kayo ay makaparehong mataksilo. Hindi lahat, sabi niya ng tahimik. Kailangan mong humiga. Ngayon ay magmamasahe. Anong mamasahe ngayon? Hindi ka ba nakakakita? Nailibing nila ako ng buhay. Magkakaibigan, ninakaw nila ang negosyo. Si Janet. Itinangat niya ang mga mata sa kanya. Sama ito ay napakaraming sakit na hindi sinasadyang nanatili ang pahinga ni Paulina. Bakit kailangan ko ng binti, Paulina? Mahinahon, niyang tinanong. Bakit ako lalakat, kung walang pupuntahan? Lumapit siya sa wheelchair, hinawakan ang mga hawakan. Dahil kung hindi ka tatayo, nanalo sila. Ang stand na iyon, si Janet ninyo. Mabubuhay sila, magsasaya, matatawa at ikaw ay mabubulok dito, nagawa sa iyong sarili. Iyon ang gusto mo para maging tama sila. Tahimik si Gleb. Ang galit sa kanyang mga mata ay nakipaglaban sa pagpapabaya. Sa kama, utos ni Paulina. Mabilis. Kaya mo. Hindi ko kaya. Kaya mo. Mangga kamay sa armrest. Igik. Nailipat niya ang sarili sa massage table hindi maganda, nang may galit na ibinubulalas ang kanyang katawan. Itinaas ni Paulina ang kanyang namanggas. Ang kanyang makamay, amoy sabon ng bahay, ay inilagay sa kanyang likod. Ang balat ay mainit, basa. Ang nakalamnan sa tabingang gulugot ay gayangang nga bato purong spasmo. Sinimulan niyang masahe ng malakas, matibay, ginagamit ang mahinlalaki para itulak pabalik ang sakit sa katawan, pinipilit ang dugo na tumakbo ng mas mabilis. Masakit. Sigaw ni Gleb sa unan. Tiisin. Ang sakit ay buhay. Hindi masakit ang patay. Lumipat siya sa mabinti. Mga binti. Mga hita. Dito ang makalamnan ay malata, malambot, gayang masa. Ngunit malakas na minasa ni Paulina ang nga ito, na parang nais niyang ilipat ang kanyang lakas, ang kanyang kalooban, sa katawan niya. Ikwento mo sa akin, biglang sinabi ni Gleb, itinago ang mukha sa loob ng siko. Paano doon sa bilangguan? Isang sandali ay tumigil si Paulina, pinunasan ang pawisan gamit ang likot ng kamay. Malamig doon, Gleb. Lagi, kahit tag-araw. Abo ang ngadingding, kahon-kahon ang langit. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi iyon. Ang pinakamasakit kapag umaasa kang liham. Araw-araw ay umaasa ka, ngunit wala. Isang linggo, isang buwan, isang taon. Nagpatuloy siyang ngamasahe, piniringan ang ngapaan ng may ritmo. Hinihintay ko ang aking asawa, si Victor. Ang para sa kanya ako na bilanggo. May salaping ninakaw siya sa trabaho, sa opisina pinalaro enge mege pera enge negosyo. At ako ang pumirma, na sinabi na ako ang gumawa. Inisip ko, mahina siya, hindi niya matitis doon. Ako ay matibay, kakayanin ko. At wala. Ibinenta niya ang tsondo at umalis. Ni isang beses ay hindi sumulat. Lumiko si Gleb, tumingin sa kanya sa unang pagkakataon ng walang maskara, nang walang kayabangan simpleng tao sa tao. Kaya tayo ay, kapwa na panloko, hindi kami mga tanga, uminong ng ulo si Paulina. Tiwala lang tayo nun at ngayon ay matalino na tayo. Malakas niyang pinindot ang punto sa ilalim ng tuhod. Ang binti ni Gleb ay biglang umindayok malakas, malinaw, ay. Sinubukan niyang umatras ang binti. Nararamdaman ko nararamdaman mo? Kuminang ang nga mata ni Paulina. Parang kuryente ang dumaan. Iyon ang nerbiyo, Gleb. Buhay na nerbiyo. Nadaraanan ng signal. Ngumiti siya sa unang pagkakataon sa lahat ng oras. Ang ngiti ay hindi inasahang malambot, ginagawa ang mukha niyang mas bataeng 10 taon. Magtatrabaho tayo. Hindi ka namin mananatili sa wheelchair, Picharun. Patatawarin ko pa yung mga stanista na manggigil sa inggit sa iyo. Humiga si Gleb sa tiyan, nararamdaman kung paano dumadaan ang kakaibang init sa katawan. Hindi galing sa konyak, galing sa kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon sa 2 taon, hindi naramdaman ang awa sa sarili kundi ang galit maayos, mainam na athletic na galit. Paulina? Ano? Salamat na hindi mo pinayagang itapon ko ang baso sa mukha. Hindi sana pinatawat ng ama ko ang eskandalo. Matulog ka. Bukas, mas maraming trabaho. Dalhin ang nga dumbbell. Tinakpan siya ni Paulina ng kumot. Pinalit ang malakas na ilaw ng bedside lamp. Sa paglabas, narinig niya ang mahinahon na bulong.
Sisisirahin ko sila. Tatayo ako at sisisirahin ko silang lahat. Binago ang Oktubre ang Nobyembre. Bumaksak ang unang niyebe, tinakpan ang karumihan at kadiliman ng puting malambot na kuya. Sa bahay ng Barinov, isang bagay ay hindi malaman na nagbago rin. Nawala ang nakakabihaning katahimikan. Ngayon sa umaga mula sa kwarto ni Gleb ay maririnig hindi ang sigaw ngang pinakaingay na rap, kundi ang ritmo ngang iron at mabibigat na pahinga. Nagtatayo siya ng mga braso, likot, dip-dip. Naging lilim ni Paulina si Gleb ngunit hindi ang isang walang salitang kasambahay, kundi isang coach na mahigpit at walang kompromiso. 5 ulit pa, utos niya. Hawak ang kanyang nabinti habang ginagawa niya ang crunches. Hindi ko na kaya, mamamatay na ako, hagak ni Gleb, pula sa pagod. Mamamatay ka, ilibing ka namin, gawin mo. At ginawa niya iyon. Ang kanilang relasyon ay naging kakaiba. Hindi sila mga kaibigan, ito ay isang alyansangang dalawang nag-isang tao, dalawang sugatan na lobo, nagtipon sa isang grupo laban sa buong mundo. Sa gabi, nagbabasa siya para sa kanya ng malakas. Sa simula, sumalangsang si Gleb, huwag mo akong ituring na bata ngunit pakaraan ay nadala siya. Ang kanyang edukasyon, bilang anak ng isang bagong mayaman, ay mababaw. Economics na paralan sa pamamagitan ng suhol, mga club, mga lahi. Ngunit si Paulina, anak naga-maga iskolar mula sa panahon nagadating henerasyon, ay mahilig sa mga klasiko. Binabasa niya sa kanya ang Noli Me Tangere, ang kasaysayan ng pag-ibig, pagkakaibigan at kaluluwa ng isang bansa. Namamatay ba si Maria Clara? Isang gabi ay tinanong ni Gleb nang isara niya ang libro. Oh, siya ay nabigo sa buhay. Hindi ito patas. Bakit ang nga mabubuti ay namamatay, habang ang nga masasama ay nabubuhay? Walang katarungan, Gleb. Mayroon lamang kung ano ang ginagawa natin mismo. Si Basilio ay hindi sumuko. Siya ay nandun hanggang sa dulo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon ay hiniling ni Gleb na manatili siya para uminom ng saa. Hindi bilang tagapag-alaga, kundi bilang katabi. Mayroon ka bang pangarap? Tanong niya, hinalo ang asukal sa tasa na may gintong gilid. Tumingin si Paulina sa madilim na bintana. Mayroon. Nais kong magbukas ng sariling klinika ng masahe rehabilitasyon para tulungan ang mga taong walang pera para sa mahal na ospital. Alam mo ba kung ilan ang ganon? Pagkatapos ang stroke. Pagkatapos ang aksidente, natutulok sa bahay, nabubulok, hindi kailangan ng sinuman. Magbubukas ka ba? Seryosong sinabi ni Gleb. Kung tatayo na ako, para ang ibibigay ko sa iyo. Hindi utang. Investment. Una kang tumayo, negosyante, ngumisi siya. Ngunit ang idilya ay hindi tatagal. Ang nakaraan ay marunong makahabol sa pinakahindi angkop na oras. Sa katapusan ng Nobyembre, nang unang tumibok ang tunay na lamig, may tumawag sa telepono sa mansyon. Kinuha ni Ana ang tawag. Mama. Ma, at tapos ng 1 minuto, namutla siya at tinawag si Paulina. Paulina Santos, para sa iyo ito pulis, ang duty officer. Naramdaman ni Paulina na nakulop ang lahat sa loop niya. Malamig na pakiramdam sa likod, nagpapaalala sa kanyang nga lumang seldang ang bilangguan. Kinuha niya ang telepono. Halo? Ginang Santos. Opisyal at lagalak ang boses. Ito ang duty officer na si Sgete Reyes. Ganito ang nangyari, ang iyong dating asawa, si Victor Salazar, ay nagpakita sa lungsod. Nasa ospital siya sa Icheu, hinahanap ka niya. Nagsasabi siyang nais niyang sabihin ang isang mahalagang bagay bago siya mamatay. Halos nahulog ang telepono mula sa kanyang manakamay. Si Victor ang nagtataksil. Nagtinda, nakalimot ay namamatay. Lumabas si Gleb sa koridor sa kanyang wheelchair. Nakita niya ang muka ni Paulina, puti gayang tiyal. Ano ang nangyari? Asawa, dati na nasa Icheu, tinatawag ako. Pupunta ka ba? Matigas na tanong ni Gleb. Hindi ko alam. Nalito siya. Sa unang pagkakataon sa lahat ng oras ang kanyang bakal na depensa ay may bitak. Bakit? Hindi siya banyaga. Pupunta ka, nagdesisyon si Gleb. Sasabihin ko sa ama. Ibibigay niya ang sasakyan. Kailangan mong tapusin ang bagay na ito, Paulina. Kung hindi, ang multo na ito ay kukunin ka sa buong buhay. Tingnan mo siya sa mamata at dumura. O patawarin kung ano ang mangyayari. Sa loob ng 1 oras. Ang itim na SUV ay nagmamaneho na patungo sa pangkalahatang ospital. Ang parehong ospital kung saan siya dati nagtrabaho, ang parehong ospital kung saan nayon ay namamatay ang taong sinira ang kanyang buhay. Sa reception hall,
Kumikislap ang fluorescent lamp ng may kasuklam-suklam na ingay na agad na nagpapalakas ng sakit ng ulo. Lumakad si Paulina sa koridor nang hindi nagtatanggal ng damit. Ibinigay sa kanyang duty nurse ang namutlang gown na may lagusan ang sinturon. Ang manars na tumatakbo kasama ang mga drip ay malagapak ng tingin sa kanya. Walang nakakilala sa mahigpit na babaeng may masikip na mga labi sa dating kasama sa prosedurum. 3 taon ng bilangguan ang nakburang ang kanyang lumang mukha, gumuhit ngang bago makirot, nakasirado. Para kay Salazar. Tanong ngang duty doktor. Batang lalaki na may pagot at pula-pulang nga mata. 5 minuto. Malala siya. Cirrhosis kasama ang pneumonia. Ang katawan niya ay gayang ang 70 taon na. Maging handa ka. Yumuko si Paulina at itinulak ang pintuan. Si Victor ay nakahiga sa kama malapit sa bintana. Mula sa ilalim ng manipis na kuyang ng kumot ay nakausli ang mga manipis na tuhod. Ang kanyang muka ay dilaw at gayang papel. Nagsayaw ang ngapisngi ng husto kaya panlabas na ang bungo, nag-checking ang nga makina. Isang transparent na tubo ang drip ay kabit sa ugat ng napuyat na kamay. Lumapit siya ng mas malapit. Kumikiskis ang silya. Binuksan ni Victor ang nga mata malabo at puti at pulang-pula ang nga ugat. Matagal siyang naktuon ng tingin bago niya nakilala ang kaharap. Paulette, bulong niya. Pinokrek na ang nga labi. Sa makasulok ang bibig ay natuyaw na ang duho. Dumating ka, tumingin si Paulina sa kanya at naghintay. Naghintayng sakit, galit, pagnanais na sumuntok o umiyak. Ngunit sa lup ay katahimikan, kawalan. Parang tumingin siya hindi sa asawa para sa kanyang buhay ang nasayang, kundi sa isang bagay na banyaga isang sirang upuan o isang sirang tasa. Dumating ako, Victor, mahinahon niyang sinabi. Bakit? Para sa tawad, sinubukan niyang itaas ang kamay, ngunit hindi siya nanghina. Ang nga daliri ay mahinang dumampi sa kama. Mahina ako, Paulette. Natakot ako. Nagbanta sila, sinasabi nila na papatayin nila ako kung hindi ko babayaran ang utang. Ibinenta ko ang tsondo, iniisip kong mananalo ako, ibabalik ko sa iyo, ngunit pagkatapos ay nag-inom, takot na takot. Takot, inulit niya. Natakot din ako, Victor, nang isasara nila ako sa selda, nang ilula nila ako sa fan gaya ng baka sa negosyo, nang 3 taon akong nahintay ang kahit isang sulat mula sa iyo. Alam ko lahat ay natapos ang laro. Paulette, ang buhay ko ay tapos na. Inubos siya ng mabigat, may hagak, gaya ngang may pumutok sa lup niya. Dun sa kabinet, humikas siya nang lumipas ang atake. Ang aking singsing ng kasal. Ginto, kunin mo, ibenta man lang konti. Hinawi ni Paulina ang drawer. Sa ilalim. Sa gitna ng blister pack ng gamot. Ay may manipis na gintong singsing. Ang parehong singsing na isinakay niya sa kanyang daliri noong 1995 na may tuktok ngang Mendelssohn. Nun ay tila para sa magpakailanman. Kinuha niya ang singsing. Malamig ito. Hindi na kailangan. Inibalik niya ito sa metal na ibabaw ngang kabinet, kumikislap gaya ngang putok ngang baril. Iwan mo sa mga nurse, mas kailangan nila iyon. Paulette, kinakasuklaman mo ba ako? Hindi, Victor. Hindi kita kinakasuklaman. Wala na kitang kilala. Ang Victor na mahal ko nun ay namatay na 3 taon na ang nakaraan. At ikaw ay isang masamang palat na tao. Tumayo siya, inayos ang kanyang damit. Paalam, Victor. Paulette, huwag kang umalis. Manatili ka pang 1 minuto. Natatakot akong mamatay ng mag-isa. Hindi ka ba natakot na taksilin ang isang tao? Tanong niya. Hindi lumingon. Lumabas siya sa koridor kung saan nagsalit ng buhay at kamatayan, at sa labas lamang, huminga ngang malamig na hangin ng Nobyembre, naunawaan niya. Nakbagsak ang bato. Ang mabibigat na batong granito en sama enloop na inubunan niya sa dibdib sa lahat ng panahong ito ay naging alikabok. Malaya na siya. Bumalik siya sa mansyon ng malalim na ang gabi. Hindi natutulog si Gleb. Nakaupo siya sa sala malapit sa apuyan kahit walang apoy, bagay na lamang ang natitira. Sa kanyang natuhot ay may nakabuksan na libro, ngunit hindi siya nagbabasa. Matalas niyang tanong nang pumasok siya. Paano siya halos mamatay na? Halos, sumagot si Paulina. Maingat na tumingin si Gleb sa kanya. Ang kanyang maitim na mata, sanay sa panlilinlang, ay nakakita ngayon ng malamig na kapayapaan lamang. At ano ang nararamdaman mo? Gutom, sinabi ni Paulina, inalis ang kanyang panyuelo. Hindi ako nakakain mula ng umaga. Mayroon bang matira sa hapunan? Nagbulala si Gleb ng isang tunok. Sa tunok na iyon ay may pagalang. Sa kusina, nag-iwan ng ulam si Ana.
Umalis si Paulina, at nananatili si Gleb nakatingin sa mangga-baga. Naunawaan niya ang pinakamahalagang bagay. Ang babaeng ito ay gawa sa bakal. At kung nalampasan na niya ang kanyang sariling nakaraan, nangangahulugang kaya rin niya. Lumipas ang 1 linggo. Pumasok ang buhay sa daan. Nag-ensayo si Gleb ng may dobling galit. Ngayon ay hindi na siya nagtatalo nang pinipilit siya ni Paulina na gumawa ng isa pang set. Siya ay humihiyaw, nagpapawis, nagmumura sa tiyan, ngunit ginagawa niya iyon. Ang sensitivity sa magbinti ay nakbabalik ng dahan-dahan, pahirap, hindi malinaw na pakiramdam, kundi makisap minsan ay parang paay tinutusok ng karayom, minsan ay parang binalunan ng mainit na tubig. Ang mga doktor na dumadating sa inspeksyon, mga espesyalista mula sa Maynila na binabayaran, ay nakpugay 7, phantom pains. Ngunit alam ni Paulina hindi ito mga phantom. Ito ay pagkagising. Nasira ang idilya sa isang tawag sa gate. Sabado. Umalis si Arcadio sa pabrika, naglunsad silang bagong production line, at ang direktor mismo ang nanggasiwa sa proseso. Si Anna ay nagtatrabaho sa greenhouse. Si Paulina at Gleb ay nasa sala, binabasa niya sa kanya ng malakas ang mamaikling kwento ng Rizal. Disdain for material things, binabasa niya, nang kumukuha ang intercom. Iulat ng gwardiya mula sa gate. Gleb Arcadio, may mga bisita kayo. Si Janet Villanueva at si Ginong Corazon. Namutla si Gleb. Halos nahulog ang libro mula sa makamay ni Paulina. Si Janet ang tamang iyon. At si Corazon ang dating kasosyo sa negosyo, ang nakmay-ari na ngayon ng kanyang bahagi at ng kanyang nobya. Huwag silang paiyak, sigaw ni Gleb, kumukuha sa magulong ng wheelchair. Sabihing wala ako, sabihing namatay na ako. Huli na. Ang boses ng gwardiya ay may pakakasala. Si Arcadio Ilio ay nagbigay nga utos na payagan silang makapasok ng walang hadlang. Magkakasosyo sila sa negosyo. Pagkaraan ng 1 minuto, bumukas ang pangunahing pintuan. Pumasok si Janet. Nagniningning siya. Balahibong ang otar hanggang sa sahig, heels, amoy Pransyana pabango na agad na tinakpan ang amoy ngang gamot at matatandang libro. Sumunod si Corazon, mataimtim, busok, may salaming nagtatago ng gusaling mata. Gleb. Kumanta si Janet, inihagis ang kanyang balahibo sa kamay ngang nanggaling ng kanyang tagapaglingkod. Diyos ko, matagal na nating hindi nakita. Pumasok siya sa sala, tinatak ang kanyang takong sa parket, tumigil sa harap ng wheelchair, dramatikong pinindot ang kamay sa dibdib. Ikaw ay pumayat. Ngunit ang mga mata, parehong mga mata, maitim, init. Nagsasalita siya tulad ng isang aktres sa isang masamang dula. Nakaupo si Gleb, ibinaba ang ulo. Lahat ng lakas ng loop na kinikita niya ng 1 buwan ay nawala sa paningin ng isang babaeng ito. Muli siyang naging takdang tao, na itinakwil, hindi kailangan. Hoy, kapatid! Iniunat ang kamay ni Corazon, ngunit, nakitang hindi tumugon si Gleb, ibinalik ito sa bulsa. Dumaan kami at nagpasya kaming pumasok. Mayroon kaming masayang balita. Kakasal kami, inihayag ni Janet ng may kislap. Sa Disyembre, isipin mo, napakaligaya ko, at nagpasya namin, Gleb, gusto kang imbitahan. Ikaw ay naging pinakamalapit sa amin. Magiging napakamarangal, napakamoderno. Nandito ang card. Kumuha siyang isang sobre na puting papel na may gintong monogram mula sa kanyang bag. Halika. May maramduan. Tiningnan namin, magiging maginhawa para sa iyo. Ito ay isang saksak ng tuwirang sa puso at pag-ikot ng talim. Invitar ang dating kasintahang may kapansanan sa kasalan kasama ang taksilo, para ipakita sa lahat ang kanyang kabutihan, para siya ay umupo sa sulok sa kanyang wheelchair habang sumasayaw silang waltz. Itinaas ni Gleb ang ulo. Sa kanyang mata ay luha-luhang walang malay. Lumayo kayo, bulong niya. Ano? Nakunwari si Janet na hindi narinig. Gleb, huwag kang magulumihanan. 2 taon na ang lumipas, nagpapatuloy ang buhay. Naghanda pa kami ng regalo para sa iyo. Kumuha siya ang sertipiko. Ito ay para sa bagong wheelchair mula sa Germany. Nakita ko ang advertisement na ito ay pinakabago sa medical na teknolohiya. Para makalayo kang mas malaya. Humakbang pasulong si Paulina mula sa anino ng bookcase. Lumabas kayo, sinabi niya. Lumingon si Janet, nagpataas ng kilay ng may pagtataka. Patawarin ninyo, sino kayo? Tagapag-alaga, isa pa, mahal? Magdala ang kape at huwag makialam sa usapan ang malumang kaibigan. Sinabi ko. Lumabas dito. Ang boses ni Paulina ay mahinahon ngunit mabigat, gayang isang lapidang bato. Lumapit siya kay Janet.
Si Paulina ay mas mataas at mas malaki. Sa tabi niya, ang mayos na si Janet ay gayangeng isang porselana na manika. Ano ang pinapayagan mo sa sarili mo? Tumilawak si Janet. Tatawagin ko si Arcadio ngayon. Itatanggal ka nila agad. Alam mo ba kung sino ang aming ama? Alam ko, mahinahon na sumagot si Paulina. Isang abogado. At ako ay 3 taon na nasa bilangguan sa ilalim ng Seksyon 315. At, maniwala ka sa akin, wala na akong mawawala. Kung hindi kayo mabilis na alis sa bahay na ito, itatalbok ko kayo sa hagdan at sasabihin kong kayo ay umatake sa isang may kapansanan. Sumusulong siya sa kanila. Sa kanyang mata ay ang malamig at tiyak na galit ng bilangguan, ang galit ng isang hayop na napigilan sa sulok. Umatras si Corazon. Siya, negosyante at talento, ay naamoy ang kunay na pangganib. Ang amoy ngang isang hayop na pinagpigilan sa sulok. Janet, tayo na. Hinilan niya ang nobya sa manggas. Sira siya. Siya ay ex-convict. Hindi ko ito pababayaan ganito, umungol si Janet, ngunit umatras na siya patungo sa labasan. Gleb. Pinapayagan mo ang taong ito na ganon kausapin ako? Tahimik si Gleb. Tumingin siya kay Paulina. Nakita niya ang kanyang tuwid na likot at mga nakamumok, na kamay, at biglang may kumlik sa kanya. Tama siya, malakas niyang sinabi. Lumaki ang kanyang boses. Dalhin ninyo ang inyong imbitasyon at ang sertipiko ng Aleman na wheelchair. Hindi ko kailangan iyon. Sa sarili kong nga binti ay pupunta ako sa inyong libing ng kasal. Anong sinasabi mo? Nangasiwa si Janet. Sariling mga binti panaginip. Sawing palad. Bumagsak ang pintuan. Natahimik ang ingay ng makina sa labas ng bintana. Sa sala ay lumipas muli ang katahimikan. Itinaw ni Gleb ang kanyang mukha sa makamay. Lumapit si Paulina at biglang isinaling ang kanyang wheelchair sa salamin. Tingnan dito. Tingnan ang iyong sarili. Lalaki ka ba o basahan? Masakit sa akin, Paulina, sigaw niya, pinakukunwari ang boses. Masakit sa akin. Mahal ko siya. Kinarga ko siya sa aking mga braso, at ganito ang pakitungo ng buhay sa akin. Hindi mo siya minamahal, sumigaw siya bilang tugon. Sa unang pagkakataon, itinaas niya ang boses. Inimahal mo ang buhay na wala ka na, at siya ay isang walang laman na bagay. Ipinagbili niya ang iyo tulad nga ipinagbili ni Victor ko ang tsondo. Tayo ni Gleb ay gawa sa parehong masa ipinagkanulo tayo. Ngunit ako ay tumayo at lumakat, at ikaw ay nakaupo at nag-ingit. Kinuha niya siya sa mambalikat at niyugyok. Tigil na sa pagawa sa sarili. Sinabi mo sa kanila na pupunta ka sa sariling nga binti patunayan mo. O ikaw ay duwarde. Tulong mo sa mga parallel bars. Nang kaibing iyong nautsabaho siya hanggang sa pekul-pekul. Hanggang sa dumugo ang makapalal. Naupulupot siya sa Swedish law. Sinisikap na ialay ang kanyang katawan mula sa lupa. Sinisikap na pilitin ang napatay na binti na sumunod sa kalooban ng isipan. Nakatayo si Paulina sa gilid, nagbabantay, nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Hindi sila nag-usap, walang na silang kailangan pang salita. Isa lang ang layunin nila, at isa lang ang put nila na naging pinakamagandang panggatong. Sa gabi, nagising si Gleb sa kakaibang pakiramdam. Nasusunog ang mga binti parang inilubog sa mainit na tubig. Hindi mahiwalay na kisap, kundi pantay na nagbubulong na init mula sa madulong nga daliri hanggang sa matuhod. Sumigaw siya. Tumakbo si Paulina papasok sa kwarto sa kanyang nightgown, nakapaa. Ano ang nangyari? Mga binti. Nahiyaw si Gleb, kinagat ang mga labi sa sakit. Nasusunog, Paulina. Nasusunog sila. Inalis niya ang kumot, hinipo ang kanyang mga paa. Mainit ang mga iyon. Pula. Ang sirkulasyon ay naibabalik. Ang manerbyo ay nagigising, sumisigaw nga signal ng sakit sa utak na hindi nasanay sa kanila. Itinangat ni Paulina ang mga mata sa kanya. Sa kadiliman, kumikislap ang nga ito ngang tagumpay. Tiisin, sinabi niya, hawak ang kanyang kamay. Ito ay mabuting sakit, Gleb. Ito ang pinakamainam na sakit sa mundo. Bumabalik ka. Ang Disyembre ng taon na iyon ay matigas ang lamig. Nagbuhos ng malakas ang niebe, tinatakpan ang subdivision ng Sorsogon Heights hanggang sa pinakamataas na bubong. Ang hangin ay umiyak sa mga chimneys, gayang gutom na lobo, at sa ingay na ito, ang malaking bahay ay naging mas hindi mapanatag. Ngunit mas kakilakilabot kaysa sa bagyo sa labas ay ang bagyo sa loob ng kaluluwa ni Gleb. Ang pagbabalik ng sensitivity, na pinananabikang palagi ni Paulina, ay naging impyerno.
Ang manerbiyong natulok ng 2 taon ay hindi nagising na may banayat na init, kundi sa apoy. Pakiramdam ni Gleb na ang kanyang ngabinti ay buhay na binalatan, ang ngakalamnan ay binubuhusan ng asido, at ang ngabuto ay tinusok ng ngamainit na pako. Ang ngapampakilik ay hindi nakatulong. Hindi siya natulog sa ikatlong gabi. Ang kanyang muha ay nangayayat, ang mamata ay lumubok at nagnining ng malaknat, at ang maitim na bilog sa ilalim ng maito ay gaya ng mapasamula sa masuntok. Halos permanente na si Paulina sa kanyang kwarto. Natutulog siya sa armchair ng 10 hanggang 15 minuto, ginigising ang bawat ungol ng kanyang pasyente. Patayin mo na ako. Hagak ni Gleb, kumakalam sa headboard ng kama. Paulina, mag-injection na patay na. Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya. Tiisin. Pinalit niya ang malamig na kompres sa kanyang noo, kahit siya mismo ay halos huli na sa pagod. Lumalaki ang nanerbyo. Buhay ang bumabalik, Gleb. Ang ipanganak ay lagi mang masakit. Tan ang ganitong buhay. Putulin na nila sila. Magiging mumo na ako, basta huwag ng masakit. Isang nakakastres na atmosfera sa bahay. Si Arcadio, sa paninot ng paghihirap ng anak, ay naging madilim ang muka at hindi napapasok sa kwarto, nakakubli sa opisina ng may boteng koknyak. Si Ana ay naglalakat ng dahan-dahan, natakot sa kanyang sariling anino. Ang tensyon ay nag-ipon tulad ng kuryente bago ang bagyo, at ang pagkilos ay dumating 2 araw bago ang bagong taon. Nakpasya si Ana na palamutian ang bahay. Sa palagay niya, ang gamoy, puno ne pabrika at kintong dekorasyon ay kahit konti ay magpapalis ne kadiliman. Nagdala siya ngang magandang pabrika ngang puno ngang Pasko sa sala, kinuha ang ngakahon ngang lumang siningkris, kristal na magabola, maorasan na natigil sa hating gabi. Inilabas si Gleb sa sala, inaasahang ang pagbabago ang environment ay magpapagaan sa kanya. Nakaupo siya sa wheelchair, nakabalot ng kumot. At tinitingnan ang ginagawa ng kanyang stepmother ng may mabigat at maput na tingin. Ang sakit sa mabinti ay bahagyang gumagaan, pinalitan ng mapurol, tumatangis na sakit, ngunit hindi nagpabuti ang kanyang pakiramdam. Kaunayan nito, ang pahinga ay nagbigay ng lakas para sa galit. Tingnan, Gleb, kumanta si Ana, binabit sa sanga ang pilak na bola. Naalala mo ba itong bola? Bata ka pa nun, natatakot mong sirain ito, pinindot mo palagi ng dahan-dahan. Hindi ko naalala, bumunganga siya. Ngunit narito ang garland susulitin ko yan ngayon. Masaya siyang naghahanap ngang outlet. Magkakaroon ng selebrasyon. Si Arcadio ay nag-order ngang litson na baboy. Marahil kain ka rin. Sinasabi ni Paulina na wala kang gana. Tahimik si Gleb. Sa loop niya ay umangat ang maulap na itim na alon ng pakairita. Ang babaeng ito na may pekeng kaginhawaan, sa kanyang malalambot na boses, sa kanyang pag-alaga binibigo niya siya hanggang sa manginig. Siya ay buhay, malusok. Naglalakad sa kanyang mapaa, natutulog kasama ang kanyang ama, na pumalit sa lugar ng kanyang yumaong ina. At ngayon ay, nagpapanggap siyang pamilya, nang bumagsak ang kanyang buhay, nang naghahanda si Janet para sa kasal, at siya ay nabubulok ng buhay. Alam mo ba kung ano ang nais ko? Mahinahon na tinanong ni Gleb. Lumingon si Ana. Masayang ngumiti. Ano, mahal? Ensaladang Olivier o mga tinapay na may repolyo? Magluluto ako. Nais ko na mamatay ka, malinaw na sinabi niya. Nag-slide ang ngiti mula, sa muka ang babay gaya ang masamang naidikit na maskara. Natigil siya ng may palamuting kristal sa kamay. Gleb, ano ang sinabi mo, narinig mo? Sa tingin mo, hindi ko nakita? Hinihintay mo lang na mawala ang ama. Ang pabrika ang kailangan mo, ang kanyang para. At naririto ako, takdang tao, nagpapahirap, nakahalong. Nakakahadlang ba sa iyo? Sa Diyos, Gleb, takutin ka nawa ang Diyos. Mahal kita. Minamahal mo? Tawang-tawa siya ng nakatakot at masamang loop. Ikaw ay isang parasito, ikaw ay walang halaga. Pumunta ka na may lahat ng handa, nang ang ina ay nandun na sa ilalim ng lupa. Natutulog ka sa kanyang kama, nagluluto gamit ang kanyang ngapinggan. Kinakasuklaman kita, mapakunwaring babay lumabas ka sa aking bahay. Sumanggi si Ana, pinindot ang manggakamay sa dibdib. Ang kristal na bola ay dumulas mula sa kanyang nga daliri at nasira sa parket ng may melodik na tunog, kumalat ng libu-libong piraso. Lumabas ka! Sumigaw si Gleb. Ang muka niya ay nakurot sa konvulsyon, nang huminga mo dito ay wala na. Sa sandaling ito, bumukas ang pintuan ng opisina. Sa pintuan ay nakatayo si Arcadio Barinov. Narinig niya ang lahat. Ang ama ay dahan-dahang lumapit sa anak. Nakakatakot siya sa galit. Malaking, abuhing oso na nagising sa taglamig. Ano ang sinabi mo?
Mahinahon siyang nagtanong, ngunit sa boses na ito ay nanginig ang mga salamin sa display cabinet. Ang katotohanan ang sinabi ko, hindi tumigil si Gleb. Dinadaloy siya. Hinihintay niya ang iyong kamatayan, tatay. Ikaw ay bulak, siya naman tumahimik ka, umangal si Arcadio ng husto kaya instingtibo si Gleb ay umukot sa backrest ng chair. Lumapit ang ama sa nagiyak na asawa, niyakap siya sa mabalikat, pagkatapos ay tumingin sa anak. Sa kanyang paningin ay wala ng habag, kasuklam-suklam na pagod lamang. 2 taon na itong tiniis ko, sinabi ni Barinov ng baso. Tiniis ko ang iyong maeksena. Tiniis. Kung paano mo itinapon ang pagkain, paano mo ininsulto ang watao na nahuhugas ngiyong puwit. Iniisip ko. Lilipas ang pagdadalam hati, isang anak iyon. Huminto siya ng mabigat. Ngunit ikaw ay hindi anak, ikaw ay halimaw. Makasarili na lumamon sa lahat ng tao sa paligid. Ang ina mo ay mababaliktad sa libingan kung nakita niya kung gaano kang naging pangit. Hindi sa labas. Gleb, ang look mo ay nabulok. Tatay. Sinubukan ni Gleb na sabihin ang isang bagay, ngunit tinigil siya ngamang ang isang mahigpit na kilos. Sige. Tapos na. Pagod na ako. Bukas ay mag-ayos na ako ngang dokumento. Pupunta ka sa isang pasilidad para sa mga may kapansanan. Pribado, mahal, huwag kang mag-alala, maayos ang pag-alaga, mayroon pang madoktor. Ngunit dito ay ayaw ko nang makita ka. Sa isang pasilidad, bulong ni Gleb. Tinatanggal mo ako gayang aso tulad ng isang taong nawala ang katao. Mag-impake ka. Lumiko si Arcadio Barinov at inakay ang nagiyak na asawa patungo sa hagdan. Nananatili si Gleb nang mag-isa sa gitna ng malaking sala, sa gitna ng basak ng palamuting kris. Tumingin siya sa likod ng umalis na ama, at ang mundo sa paligid niya ay bumagsak ng tuluyan. Ito ay katapusan. Ang isang pasilidad ay isang sentensya. Isang care home kung saan siya ay mahihiga kasama ang gagulay at maghihintay ng kamatayan. Tinanggihan siya nga ama, at dito ay nagsimula ang isang tunay na krisis hayop. Sinunggaban ni Gleb ang florera mula sa mesa, at pinakpala ito sa salamin. Ang mapiraso ay kumalas gaya ng ulan. Sinimulan niyang sirain ang lahat ng kayang maabot. Siya ay umungal. Umiyak, binugbog ang armrest ng wheelchair. Kinakasuklaman ko. Magsumpa kayo. Lahat, mamatay na kayo. Tumakbo si Paulina papasok sa sala sa ingay. Nakita niya ang gusaling kwarto at si Gleb, na nakukumulsyon sa kanyang wheelchair, nalulunod sa sigaw at luha. Gleb, tigil na. Lumapit siya sa kanya, hinawakan ang kanyang nakamay. Nagpumilit siya ng may di inaasahang lakas ng bali. Bitawan mo ako, sigaw niya, nagluluha. Bitawan mo. Patayin ko ang aking sarili. Pipigayin ko ang aking naugat. Hindi ako papunta sa pasilidad. Hindi ako papunta. Mas mabuti pang mamatay. Nanginginig siya ng husto kaya ang wheelchair ay tulad ng gumagalaw. Nakapikit ang mata, may lumabas sa mga labi. Ito ay isang atake. Isang neurological breakdown sa gilid ng kabaliwan. Walang makakulong ang mapayo dito. Ang tubig ay hindi makakulong. Agad na naunawaan ito ni Paulina. Natakbo ang reflex ng prison nurse, na sanay sa pagpapatahimik ng mga kaguluhan sa isolation cells. Umindayok siya at buong lakas niyang sampalin ang pisngi niya. Matunog, tuyo, nilampasan ng sampal ang kanyang pagungal. Nagindayok ang ulo ni Gleb sa isang direksyon. Natigil siya. Nagulat. Ang sigaw ay natigil sa lalamunan, pinalitan ng paulit-ulit na paghikap. Sa kanyang maputlang pisngi ay nagsimulang lunggis ang maliwanag na bakas ang 5 daliri. Tumahimik ka. Sinabi ni Paulina, hindi malakas, ngunit sa kanyang boses ay napakaraming malamig na bakal na nayuko si Gleb. Tumahimik at pakinggan mo ako. Kinuha niya ang kanyang polo, hinilas siya sa kanya, direkta sa mata. Wala kang pupuntahan sa kahit anong pasilidad, naririnig mo. Hindi kita tumingin si Gleb sa kanya ng mabigat na humihinga. Sinabi ng ama, tinanggihan niya ako. Sinabi ng ama ng nagagalit. Lalaki siya, nagpabigay ang kanyang nerbiyo. At ikaw ay kumikilos hindi tulad ng isang lalaki, kundi tulad ng isang hysterical na babaeng may tindahan. Ininsulto mo ang stepmother. Bakit? Anong masamang nagawa niya sa iyo? Siya ay nagsuot ng bedpan para sa iyo nang natutulog ako. Nagmamalasakit siya sa iyo gaya ng isang tunay na ina at nakita mo iyong masamang ugali. Ikaw ay walang utang na loob, hindi ka nagpapasalamat ng kung ano ang mayroon ka. Inisip mo na ang mundo ay may utang sa iyo dahil ikaw, kawawa naman,
ay nabigo sa sasakyan at ngayon ay mahina ka ngunit ang mundo ay hindi ganon katrato. Walang pakialam ito sa iyong nga eksena. Masakit sa akin, bulong niya. At sa bulong na iyon ay wala ng galit simpleng walang katapusang galit ng bata. Alam ko na masakit. Niyugyok pa siya ni Paulina. Masakit, nangangahulugang buhay. Nais mo bang sumuko? Gusto mong karehom? Nais mo bang sumayaw si Janet sa iyong libingan? Hindi. Kaya ngayon ay mag-ipon ka. Punasan ang iyong sipon. Humingi ng tawad sa ama. Humingi ng tawad kay Ana. Maging tao, Gleb hindi isang piraso ngang karne sa wheelchair. Binitawan niya siya. Sumalin si Gleb sa backrest, isinara ang nga mata. Ang kanyang dibdib ay humihinga ng mabilis. Hindi ko kaya. Hindi nila patatawarin. Patatawarin nila. Sila ay pamilya. Pinapatawad ng pamilya ang lahat kung nakikita nila na nagsisisi ang tao. At kung patuloy kang magbubuwal ng lason, mamamatay kang mag-isa at alis na ako rin. Wala akong gagawin dito. Alis ka. Binuksan niya ang nga mata. Sam nga ito ay nakalat ang hayok na takot. Takot na mawala siya ang kanyang magaspang na mga kamay, ang kanyang tahimik na boses, ang kanyang lakas na nagpapanatili sa kanyang buo. Alis ako ngayon din, magsisimula akong mag-impake. Hindi, kinuha niya ang kanyang braso. Ang madaliri ay kumuyom sa kanyang pulso ng may kamatayan. Huwag kang umalis, Paulina, pakiusap, huwag kang umalis, gagawin ko. Gagawin ko ang lahat, huwag lang akong talikuran. Umiyak siya. Ngunit ngayon ay ibang luha ang ito, hindi luha ang galit luha ang paglilinis. Luhang isang taong sumilip sa kailaliman at umurong mula sa gilid. Huminga ng malalim si Paulina. Ang kabaksikan ay nawala mula sa kanyang muha. Kinuha niya ang isang panyo mula sa bulsa, tinampok ang napisngi. Sige. Sige. Walang pumupunta kahit saan. Niyakap niya ang kanyang ulo, pinisil ito sa kanyang tiyan gayang isang ina na pinapanatag ang may sakit na bata. Itinago ni Gleb ang kanyang muka sa matigas na telang kanyang pormang polo at tumahimik, nanginig lamang ang mabalikat. Ngayon ay pupunta tayo sa ama, sinabi niya, hinihimas ang kanyang matigas na itim na buhok. Sasabihin mo sa kanya ang dapat mong sabihin, at kay Ana ay hihinging tawad ng tulad ng tao. Nararamdaman mo rin ang pagmamahal niya sa iyo bilang sarili. At pagkatapos ay magtatrabaho tayo, at sa taksibol ay tatayo ka ipinangako ko sa iyo ito, Gleb, tatayo ka, kahit kailangan ko pang tangnan ka. Sa pintuan ay nakatayo si Arkadio Barinov. Hindi siya pumunta sa itaas. Nakatayo siya sa aninongeng koridor at nakita ang lahat. Nakita ang sampal, ang eksena, at nakita kung paano pinapanatag ng dayuhang mapiling babaeng ito dating bilanggo ang anak niya gayang hindi magawang ang tunay na ina. Pinunasan ng matandang direktor ang hindi inaasahang luha dahan-dahan. Sinisikap na huwag lumiyat ang sahig, pumunta sa opisina. Hindi na niya sinulat ang mga dokumento para sa pasilidad. Gabi ng Disyembre 31. Ang bahay ay nagningning mga ilaw, amoy dalandan at lechon. Sa sala ay, muli silang nahanda ang palamuting puno ang Pasko. Bumili si Ana nga bagong bola, mas maganda pa kaysa sa nauna. Nakaupo si Gleb sa mesang selebrasyon. Maputla siya. Ang pisngi ay may halos hindi makitang bakas pa, ngunit malinis ang pag-ahit, nakasuot ng puting polo at boti. Tatay. Ana, sinabi niya, itinaas ang basong atas mahigpit na ipinagbawal ni Paulina ang alak. Patawat muli isa pa akong tanga. Ako ay mahal ko kayo at nagpapasalamat na kayo ay naririto at natisin ang aking masamang ugali. Umiyak si Ana at nakmadaling halikain siya. Nakmarka si Arkadio, itinaon ang mga mata, at mahigpit na nakipakamay sa anak. Masayang bagong taon, anak, masayang bagong kapalaran. Nakaupo si Paulina sa dulong mesa. Nakasuot siya ang simpleng damit na regalo ni Ana. Tumingin siya sa pamilyang ito at sa unang pagkakataon sa maraming taon ay naramdaman niya ang init. Hindi mula sa apuyan mula sa loob. Tumingin siya kay Gleb, nakuha nito ang kanyang tingin. Ngumiti siya ng mahina sa mga sulok ng ngalabi, at sa ilalim ng mesa, na hindi nakikita ng iba, sinubukan niyang galaw ang kanyang paa. Pakiramdam niya o talaga bang gumalaw ang hinlalaki ng ayon sa kanyang kalooban. Walang sakit, mayroon lamang kakaibang nagbubulong na pag-ingat sa mabinti. Nagbubukot-bukot ang spring para sa labanan. Pagkatapos ng hating gabi, nang lahat ay lumabas para makhangat ng ngapaputok, lumapit si Paulina kay Gleb, na naiwan sa may bintana. Naghangat ka ba? Tanong niya. Isa lang, at alam mo kung ano?
Matutupad iyon, siguradong sinabi niya. Nararamdaman ko at ang aking instinct ay gaya na hayop. Sa labas, sa madilim na langit. Nagbubukas ang mga nag-apoy na bulaklak ng fireworks. Sa kanilang liwanag, ang mukha ni Gleb ay tiyak at nasa tamang edad na. Natapos na ang pagkabata, natapos na ang rebellion. Nagsimula na ang tunay na labanan para sa buhay. Ang taksibol ngang 2005 ay pumasok sa Cagayan de Oro nang may kahangahangang ingay nga tulo at amoy ngang basa-basang aspalto. Ang niebe, lumitaw na sut mula sa pabrika, ay pumipiktas, inilalantad ang nangasimoy na nakaraang taon na damo. Sa sports hall ng mansyon ng Barinov ay amoy pawis at napainit na metal. Nakahawak si Gleb sa maka-parallel bars. Ang kanyang mukha, basa sa pagod, ay gaya nga maskara ngang isang martir. Ang makamay, natipon na ang magabukong kalamnan, ay nanginginig habang nagtataglayng bigat ng katawan. Ngunit ang pangunahing nangyayari ay nasa ibaba. Ang kanyang mabinti, nakasuot ng mabibigat na orthopedic shoes, ay hindi nagbitin ng walang malay. Naghahanap sila ngang suporta. Halika! Ang boses ni Paulina ay hagupit gayang latigo. Pababa ang takong, damhin ang sahig. Huwag kang mamali. Hindi ko kaya, hagak ni Gleb, pinaksama ang mangipin ng husto kaya kumiskis ang enamel. Kaya mo. Nangako ka. Isang linggo na lang ang kasal. Nice mo bang pumunta doon sa wheelchair, gaya ngang mahirap na kamag-anak, o pumasok ka bilang isang lalaki, bilang lalaki? Kaya ibukas ang hinlalaki. Ibukas, sinabi ko. Umungal si Gleb nang nakatakot, malalim at sinubukan ng hindi kapanipaniwala. Ang kanang binti. Nanginginig. Ngunit sumusunod, ay nahanap ang rung ng Swedish ladder. Ang kalamnan sa hita ay kumuskos at nanakin, matigas gaya ngang bato. Inilipat niya ang bigat. Ang tuhod ay malaglag, handang bumagsak, ngunit pinilit niya ito ngaloban, pinagsama ng buwan ng adoking sakit. Nandiyan na. Hininga ni Paulina. Nakatayo siya sa gilid handa na pumigil, ngunit hindi inyunat ang makamay. Dapat niyang gawin iyon ng mag-isa. Sa unang pagkakataon sa mahigit 2 taon, nakatayo si Gleb. Kahit hawak ang bars, kahit 10 segundo lang, ngunit nakatayo siyang patayo. Ang grabidad, ang kanyang pinakamasamang kaway, ay natalo. Itinangat niya ang ulo at tumingin kay Paulina. Sa kanyang nga mata ay luha, ngunit ngumiti siya. Malawak, walang pigil, gaya ng batang kumukuhang unang gol. Nakatayo ako, Paulette, nakatayo ako. Nakatayo ka. Lumiko siya sa bintana, itinatago ang basa-basang kisap sa mga mata. At ngayon ay isang hakbang. Mainit ang Maynila ng araw nga Mayo. Ang Restaurant Imperial ang pinakamagandang lugar sa lungsod ay nagbubugah ngang daan-daang boses. Sa labas ngang pintuan, nakakagulo ang masasakyan, nagbubuwak ang ma-flashes ngang nga kamera. Inayos ng nga babaeng may evening gown ang kanilang nga buhok, natatakot sa alikabok mula sa kalsada. Ang kasal ni na Janet at Corazon ay isang kaganapan ng taon. Pagsasama ang kabisera, priyang ang kayabangan. Ang itim na sasakyan ni Arcadio Barinov ay dumating sa pangunahing pintuan huli. Magalang na binuksan ng guwardiya ng restauran ang likurang pintuan, inaasahang makita ang isang napakalaking wheelchair na ilalabas. Ngunit walang wheelchair. Muna, lumabas si Paulina mula sa sasakyan. Sa isang strikto na bege na suit at maayos na buhok, hindi siya mukhang tagapag-alaga kundi katrabaho o business partner. Iniunat niya ang kamay patungo sa loop ng sasakyan. Lumitaw ang isang tungkot itim, na kintab, may pilak na hawakan sa hugis ng ulong lobo. Pagkatapos ay bumaba ang isang sapatos sa aspalto. Pagkatapos ay isa pa. Lumabas si Gleb mula sa sasakyan. Naindayok siya, sumalin sa tungkot, ngunit agad na nagtuwid. Nakasuot siya ng itim na tuksedo na may perpektong tahi na nagtatago ng payatot ng mga binti. Maputla siya, may pawis sa noo, ngunit ang tingin tuwid at matigas. Handa ka na? Mahinahon na tinanong ni Paulina, inialay ang kanyang siko. Kasama mo. Lagi. Bulong niya. Nagsimula silang lumakat patungo sa pintuan dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay may pagod. Ang tungkot ay tumatok sa granite ng nabaitang ng may ritmo, gayang metronom na bumibilang ng masegundo ang tagumpay. Sa banquet hall, may buhay na musika. Ang mabisita, mahigit 100, ay nagtatampisaw nga baso, tinatalakay ang kasintahan at kayamanan ng kasal. Sinasabi nilang darating si Barinov, nagbubulong sa mesa. Kawawa ang bata sabi nila, kumpletong gulay na. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pintuan. Hindi agad tumigil ang musika.
Ang violinist ay nagpapatuloy pa ang ilang nota bago napansin na ang sala ay natigil sa nakababagabak na katahimikan. Sa pintuan ay nakatayo si Gleb nakatayo. Sa tabi niya, sumusuporta sa kanyang braso, si Paulina. Isang hininga ang dumaan sa sala. May nahulog ng tinidor. Ang ingay ng pilak sa porselana ay tumunog gaya ng baril. Si Janet, nakaupo sa pinunong ng mesa sa isang maganap na puting damit na gaya ng isang bula, ay nahulog ang baso ng tsampan. Ang maningning na alak ay dumagan sa mantel, nilunuran ang mahal na entsaje, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang muka, maingat na pinintahan, ay naging pula. Ang mata ay lumapat sa takot at kawalan ng paniniwala. Sa tabi niya, si Corazon ay napatunaw sa tarta. Tumingin siya kay Gleb gaya ngang sa isang namumuong patay. Ang negosyo na ninakaw niya, ang pera na inangkin, ang nobya na ninagaw dahil si Gleb ay tinanggalan na. Lahat ng iyon sa isang segundo ay nawala ng kahulugan. Sa harap niya ay nakatayo ang hindi isang taong tanggalan, nakatayo ang isang kakumpetensya, malakas at mapanganib, humakbang si Gleb sa sala. Lumakat siya patungo sa mesang gagong kasal. Ang katahimikan ay, napakasiksik kaya maririnig ang langaw sa bubong. Tumigil siya sa 5 metro mula sa mesa. Ang ngabinti ay nanginginig, ang likod ay basa sa pagod, ngunit nakatayo siya gaya ng isang bato. Kumusta, mga bagong kasal? Mahinahon ang boses ni Gleb. Walang galit, walang samanganglop, malamig na ironi lamang. Patawad, walang bulaklak abala ang nakamay. Bahagia niyang itinaas ang tungkot. Dahan-dahang tumayo si Janet. Tumingin siya sa kanya, at sa kanyang mata, sa ilalim ng layer ng maskara, ay may takot. Biglang nakita niya ang kanyang bagong asawa, pawis, umaaknas ang buhok, mainip, si Corazon at inilipat ang tingin sa Gleb, maganda, nasira ngunit pinagsamang muli, nakatayo ng salungat sa lahat. Gleb. Bulong niya. Nakakalakat ka na gayang nakikita. Gayang nakikita, ayaw kong mapalampas ang ganitong palabas. Tumayo si Corazon, iniunat ang pekeng ngiti. Kapatid, grabe iyan. Ito ay isang milagro. Sinasabi nga nga doktor na mamamatay ako, pumagit na si Gleb, ngunit nagpasya akong mabuhay. Uminom tayo. Ang nanginginig na kamay ng waiter ay nagbigay sa kanyang baso. Kinuha ito ni Gleb. Nais kong uminom para sa pagpili, malakas niyang sinabi. Inikot ang paningin sa buong tahimik na sala. Sa buhay, lahat tayo ay pumipili. May pumipili ng pera, may pumipili ng pag-ibig at may pumipili na huwag sumuko, kahit siya ay ipinagkanulo. Paalam. Nang isang saglit ay ininom niya ang champagne at buong lakas niyang pinakpala ang baso sa fireplace. Ang kristal ay lumipad na may maningning na piraso. Tayo na, Paulina, sinabi niya, lumiko. Mabao dito. Lumabas sila gaya ng pagpasok nila sa taktik ng tungkot at katahimikan ng 100 tao. Lamang sa pintuan mismo ay lumingon sandali si Gleb. Nakasalubong niya ang tingin ni Janet. Sa kanyang pisngi. Habang ginagawa ang foundation, may itim na tsinelas ng maskara na dumadaloy. Naunawaan niya. Naunawaan niya. Ang lahat. Ipinagbili niya ang tunay na ginto para sa pinalutang sapot, at hindi na niya mababago ang pagkakamaling ito kailanman. Ang hiyaw ng sakit ay tinumba siya ng mas malakas kaysa sa kahit anong salita. Nananatili siya sa gintong kulungan kasama ang hindi minamahal na asawa, at siya ay lumabas na malaya at malakas. Sa labas, halos bumagsak si Gleb sa upuan ng sasakyan. Wala ng lakas. Ang ngabinti ay, nakmamadaling nakmamalasakit tulad ng ngadekoryenteng kabel. Nakita mo ang kanilang nga muha? Punasan ni Arcadio ang luha gamit ang panyo mula sa harap na upuan. Anak, ipinagmamalaki kita. Diyos ko, ikaw ang ipinagmamalaki ko. Uwi na tayo, tatay, pagod na ngumiti si Gleb. Nagsimula ang sasakyan. Inihiga ni Gleb ang ulo sa headrest at isinara ang mga mata. Nahanap ng kanyang kamay ang kamay ni Paulina, nakalagay sa upuan. Ang kanyang palat ay magaspang, mainit at maasahan. Pinisil niya ang kanyang nga daliri. Hindi niya inurong ang kamay. Nagawa natin ito, bulong niya. Ikaw ang gumawa, mahinahon siyang sumagot. Hindi, kami nang wala ka ay mabubulok na sana ako sa kwartong iyon, Paulina. Lumiko siya at tumingin sa kanya. Sa half-darkness ng sasakyan, ang kanyang mukha ay tila pagod ngunit kahangahangang maganda. Alam ko na ako ay tanga, sinabi niya. Alam ko na ang ugali ko ay basura. Ngunit kung alis ka muling babagsak ako. Huwag kang umalis. Maging kasama ko.
Hindi bilang natigil siya, naghahanap ngang salita upang hindi matakot, hindi mapahiya. Tumingin si Paulina sa kanyang-kanyang mahabang maingat na tingin at sa unang pagkakataon sa lahat ng oras ay pinahintulutan ang sarili na maging simpleng isang babae lamang hindi isang mandirigma. Saan ako pupunta mula sa iyo, Pilay? Ngumiti siya sa mga sulok ng mata. Kailangan pa nating magbukas ang klinika. Naalala mo nang ako kang mag-invest. Tawang-tawa si Gleb ng magaan at masaya. Naunawaan niya ito ay totoo. Hindi ang ningning ng mga alahas ni Janet, hindi ang karangyaan ng mga restoran kundi ang kamay na ito sa kanyang kamay at ang katiyakan na ang bukas ay darating. Isang taon pagkatapos 2006, ang tandangang sentrong rehabilitasyon ikalawang buhay, ay kumikislap sa araw sa bagong ginto. Ang gusaling dati ay isang pabrika ay nagbago. Mengeram, malawak na mapintuan, maliwanag na mabintana. Sa bakuran sa bangko, nakaupo ang isang matandang lola, nakasuporta sa walker. Sa tabi niya ay lumabas ang isang lalaki na may tungkot. Mahirap ba, Lola? Tanong ngang lola. Mahirap, anak, tumango si Gleb Arcadio Barinov, direktor ngang sentro. Ngunit kailangan ang galaw ay buhay. Isang matalinong babae ang nagsabi nito sa akin. Lumapit si Paulina Santos, punong doktor. Sa puting Amerikana, strikto, ngunit may mga patak ng kaligayahan sa mga sulok ng mata. Gleb Arcadio, ang mga supplier ngang kagamitan ay dumating. At tigil ka nang mag-usap sa mga pasyente na sa schedule mo ang pool. Opo, boss. Nakindat siya sa matandang lola, dali-daling tumayo halos hindi na gumagamit ng tungkot at hinalikan ang asawa sa pisngi. Papunta na. Lumakat siya sa avenida nganyang sentro, hindi pantay, ngunit may katiyakan. Alam niya ang halaga ng bawat hakbang. Alam niya ang halaga ng pagtataksil at ang halaga ng katapatan. Ang buhay, na minsan ay tinalunan siya sa tuhod, ngayon ay naglingkod sa kanya bilang pundasyon. At tumingin si Paulina sa kanya mula sa likod at naisip na ang bilangguan ay hindi laging may rehas. Minsan ang bilangguan ay ang iyong sariling katawan, o ang iyong takot. At ang susi ne danjong iyon ay wala sa guwardiya na sa kamay ne nagmamahal at naninewala. Kahit itinaas na lahat ang krus sa iyo. Madalas nating iniisip na ang lakas ay kapag hindi ka kailanman bumabagsak. Ngunit ang tunay na lakas ito, ay kapag nabuksak ka, nakabali-bali, ngunit nahanap sa iyong sarili, ang tapang natipunin ang mga piraso at itayo ang bagong buhay mula sa ito. At mas malaking lakas pa ang maging iyong nagbibigay ngang pandikit para sa mga piraso na iyon nang hindi humingi ngang kapalit.